Yo, alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big C. Right back natin again with another topic. Tatalakayin po natin ang tungkol dito kay Tita Mars. Tito Mars o Tita Mars, hindi ko alam eh. Kasi itong vlogger na to, matagal ko nang nakikita sa newsfeed to. At nai-issue na naman po sa social media. Kaya itong vlogger na to, hindi na po kagaya to ni Kuya Marvin TV. Ayan, ang iba pang mga vlogger na nag-a-advise. Parang ito lumabas na lang sa social media simula nung nag-advise siya sa mga iba't ibang mga issue agad sa ibang vlogger. So ito naman, parang style naman niya parang pagiging matapog. Na parang sa buong buhay niya hindi siya nakatikim ng ganang klase pagkain. So panoorin natin yung video niya na ikinainis ng mga netizens. So panoorin natin. Bilang natuwa kayo sa pagkain ko ng balot may nakaraan, maraming nag-request, subukan ko daw kumain ng sardinas dahil nga hindi ko pa talaga ito nasusubukan. So, paghahanda muna ko ng tissue kasi Hindi ko alam kung ilang taon na siya. Siguro estimated ko mga nasa 25 years old na itong taong to. Sa 25 years niya na nabubuhay sa mundong iba. Sa palagay mo ba, maniniwala ka ba na hindi siya kumain ng sardinas ever? Kailan kaya to magsasabi ng totoo na hindi siya kumain ng sardinas? Napaka-imposible yun. Kahit siguro, pag nag-aaral siya ng high school, college, nagbo-boarding man siya ng mga panahon yun, imposible naman na hindi siya nakakain ng kahit anong mga canned goods. Diba? Sobrang kalokohan. Parang siguro, may makontent ka, sabi ng mga ibang netizens, ibang na may masabi lang talaga. alam kung anong mararamdaman ko pag kinain ko to. Baka katihin ako or alam mo yun, baka may allergy. So, paano ba ito buksan? Bukas na siya. Ayan. Okay, sige. Susubukan na natin siyang ilagay. Bubukas na lang. Plastic pa yun. Ayan. Ito na ho siya. Huwag niyo ako i-judge ha. Alam mo, pag binubuksan pa lang ang delata ng sardinas, natatakam na ako. Kasi paborito ko rin yan. Isa sa mga paborito kong pagkain ng sardinas. Pero siya parang pinipilit niya maging maarte kung makikita niyo sa video. Diba? Hindi na normal. Hindi ko alam kung bakit meron pa rin sumusuporta ang ganong klaseng vlogger dito sa Pilipinas, diba? Parang nakakabwisit kasi panoorin. Isipin mo, ang daming vlogger na toxic. Tapos sinusuportahan pa ng tao. Mas natutuwa pa kayo napapanood nyo itong ganitong klaseng tao. Imbis na i-report nyo kaagad to sa Facebook. Sa ibang bansa, tingnan mo, may mga content creator ba na ganyan? Siguro sa Amerika, maaari. Pero sa mga ibang bansa, daras walang ganyang tao. Buong mundo may mga dilatang binibenta. Imposible hindi siya kumain ng canned goods. Tatanungin ko kayo, kayong mga netizens, sa tagal ng buhay niyo sa mundo, imposible hindi kayo kumain ng sardinas. Sobrang hindi. Sa hirap ng buhay ngayon, kahit yung mga panahong binabagyo tayo, nagka-pandemic, ano unang-unang nakikita niyo sa relief goods? Di ba canned goods? Mga sardinas. Kalokohan. May ma-content lang, tumbak lang to.
Anting ko. Pagkakagtuhog. Diring-diri ka sa sardinas pero hindi ka diring-diri sa hotdog. Di hamak na mas marumi pa ngayon. Lalo na kung di nagugas na. Ewan ko dito sa silahis na nilalang na to. Kala mo yung kinakain niya pang palasyo eh. Fully sanitized ba? Ako hindi naman ako sanlalay sa mga bakla. Pero dito ako inis na inis sa mga ganitong klaseng tao. Kahit hindi bakla, kapababae man o lalaki. Kala mo mga hindi kumakain ng maruming pagkain. Hindi ko alam kung bakit mo sinusuportahan itong tao. Oh my God. Susubukan ko. Uulitin natin. Kampi mo lang. Sira. Ito na talaga. Ito na talaga. Kakainin ko na talaga siya. Ate! Gano. Bibisip ako sa tao. Ate! Oh my gosh! Oh, natatakam. Tapos siya hindi. Iba na lang i-challenge ko sa akin. Huwag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Maayos naman siya at malinis at masarap nga daw. Pero ate, Daw? ulitin ko. Oh, sige. Tataktak ko ilok ko ha, para hindi ko na maamoy. Tapos ko lang to. Sarap mo sa paking hayop. 1, 2, 3, go. Well, sa artean niya, hindi niya magawang isubo ng maayos. Pero yung hotdog, kaya mo subuin kahit hindi hugas. Simpleng logic lang. Masyado ka lang matapobre. Napakakupal mong nilalang. Isa pa. 1, 2, 3, go. Alam mo, lunod na lunod yung hayop. Tubig. Parang hindi na siya natutulad dun sa isang foreigner na vlogger na kumain ng Jollibee. Mga fast food, di ba? Nagalit na galit sa mga Asian food. Nag-aarte na lang yun. Yes, kumbaga siya. Wala na maisip na content kaya ito yung ginagawa. So, tingnan natin yung mga comments, mga ka-plastic. Hirap na daw siya. Sa simpleng sardinas lang, hirap na kala siya. So ngayon lang ako nakakita ng balbasarado na sobrang arte. Mas nakakadiri ka pa dyan. Tapos nag-reply itong si ano. Hindi ko talaga kaya. Ilang yun. Mag-isis ka pa sa mundo. Halatang kaartian lang. Imagine nagtatanong paano daw buksan easy open ka naman. Ito naman eh. Easy open ka, hindi nga lang buksan. Pero yung pantalon ng jowa mong lalaki, nakakaya mong buksan kahit maigpit yung zipper. Baka bullshit mo. For content, kakaloka kung yan susubo naman bibiri. Sardines pa kaya. Okay. Pagka-arte ka bayuta, oy, masarap pa dyan na sardines. Ito. Sana dumating yung araw na wala ka nang makain.
and only the choice you have to survive to eat is sardines. Let's see what life lessons and realization you have by then manifesting. Totoo yun. Sana dumating yung panahon na dumating yung trahedya sa buhay mo para ma-realize mo na lahat ng mga pinanggigirian mong pagkain ng mga mahihirap ay masasarapan ka doon. Isipin mo yung pandidiri mo sa mga pagkain yan para mo na rin minamatapobre mo yung mga pagkain ng mga mahihirap. Sa hirap ng bili, sa sobrang mahal ng mga bilihin na yun. Isipin mo, kahit sardinas na lang, sobrang mahal na. Kung dati nabibili yan ng 10 pesos, 8 pesos, ngayon hindi mo na mabibili ang sardinas sa ganong halaga. Almost 20 pesos na po. 25 na nga. Kapag bumili ka sa tindahan. Sana ma-appreciate mo yung ganong value kahit sabihin mong sardinas lang yan. Sobrang sarap pa rin kainin ng sardinas, ha? Lalo na kung i-ano sa itlog, gagawin mong torta. And then kaya ihahalo mo sa upo, sasabawan mo. Nung binuksan nga lang yung mega sardines kanina, natatakam na ako. Actually, hindi pa nga ako kumakain ngayon. Hindi pa ako nakakapag-almusal, gawa nang nag-enroll ako sa isang eskwela. Sa plano ko na rin po mga kaplastik na mag-aral. Sana tulungan ako ng Diyos na maipasa ko lahat yung mga task sa college mga kaplastik. Kasi nga may binigay sa akin free tuition. Ito, nabalik tayo sa topic. Grabe tong taong tong Lega talaga. Ginamit ko na hindi man na kinuha yung label o tinakpan. So baga, tama nga naman. Para mo na rin binanatan tong Lega Sardines mga kaplastik. At maaari ka pang mademanda ng kumpanya ng Lega Sardines dahil sa review mo o feedback mo sa kanilang produkto. Hindi nga man lang naisip yun. Sabi nga ni Valentin Rosales, cannibalism to. Kinakain niya yung kauri niya. Oo nga no? Minsan nga, hindi pa hugas kinakain niya Diba? Minsan, magnanaknak pa kinakain ng baklang to Yun nga diba? Sino mas marumi sa dalawa? Sardinas o yung kinakain niya? Na hotdog. So, mga kaplastik, huwag nyo na kasing supportahan tong page na Tita Mouse na yan. At lalo lang sumisikat lang yung tao once na pinapansin mo yung mga kapulsitan sa social media. Baga, pinopromote niya yung pagiging matapobre niya. Diba? Isipin mo yun. Parang pinapataas lang niya yung standards niya na ganun pala siyang klaseng tao. At hindi siya kumakain ng mga delata, mga kaplastik, sa buong buhay niya. Siguro sa ibang planeta to pinanganak, kaya ganun siya. So hanggang dito na lang ang aking opinion at tumahaba na rin ang business mo again. Big Soul, nagalig sasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Grounded Commentary Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.